Pumanaw ng rider na isa sa mga nabaril sa Away Kalsada sa Antipolo City. Ang gulo nag-ugat sa gitgitan na nauwi sa suntukan at pamamaril. Saksi, si June Veneracion. Magka-convoy ang motorsiklong yan at ang motorsiklong kumukuha ng video sa Marcos Highway sa Antipolo kahapon ng umaga. Maya-maya, sumulpot ang isang SUV at nakagitgita ng rider. Giligit kita ko nito munti. Ano Giligit ako. Oo. O yan o. Hinabol ang dalawang rider na magkama pala ang SUV. Nang magpang-abot, buwaba ang SUV driver at nakasuntukan ng magamang rider. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko siguro bumawi lang siya. Then ako, nakita ko nadedehado yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Maya-maya, umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na putok ng baril. May baril daw! Agad bumagsak ang harapang binaril na rider, habang tinamaan din ang isa pang kahabulang rider. Pati ang isang rider na umaawat lang, nadamay rin. Hala. Natamaan niya yung anak niya. Nabaril din ng SUV driver ang kasama niyang babae, na kalaunay napag-alamang live-in partner niya. Harangan nyo! Harangan nyo! Umalis ang suspect, pero nahuli rin kalaunan sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya. Aresto ka namin ha? 8 basyo ng bala ng 9mm pistol ang na-recover ng mga pulis dito sa crime scene. Sa record ng PNP, rehistrado naman ang baril ng suspect, pero wala siyang gun ban exemption mula sa COMELEC. 3 ang sugatan sa pamamaril, habang ang unang naiulat na kritikal sa ospital, pumanaw na ayon sa Antipolo Police. Sentro ng investigasyon ng pulisya ang umano'y gitgitan sa kalsada. According is may parang muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. Kinat sila doon sa part na yun. So kaya nahintoy rin yung sasakyan. Pinagkaisahan nila yung suspect. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan. Sila lang po nang gigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Una niya pong nagitgit is yung father ko, isa puwitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Sabi ng suspect, mabilis sa kanyang pagmamaneho dahil may hinahabol siyang kakonvoy na sasakyan. Dagdag pa niya, nagawa raw niyang mamaril dahil bukod sa pinagtutulungan na siya, may bubunutin umano ang isa sa rider. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila. Wala po darang baril ang daddy ko. Maharap ang suspect sa reklamong murder at multiple frustrated murder at paglabag sa Omnibus Election Code. Humihingi po ako ng tawad sa nagawa ko. Dahil sa init lang po ng ulo, mainit po ulo namin pareho. Ayon sa pulisya, hindi maituturing na self-defense ang ginawa ng suspect. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And hindi lang iisang beses nagpaputok yung suspect natin, no? Several times. May hiwalay ring investigasyon ang Land Transportation Office sa mga sangkot para malaman kung meron bang dapat bawian ng driver's license. Kanina, ginawaran ng parangal ang 8 pulis na humabol at nakahuli sa suspect. Pinag-aaralan ng PNP ang pagpapataw ng dagdag parusa sa mga gun ban violator. Any people who will violate ng gun ban, you have a lifetime ban in ownership ng firearms natin. Mas palalakasin din daw ng PNP ang mga checkpoint. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi.